Po, ang pathologist 108. Kasama ko po si Mama. Ako po si Isidro Patalo, Mother Regis Tony. Topic ko po is informants operation. What is informants? Informs are individual who openly or secretly obtains or access obtaining information for police, military intelligence, and counterintelligence purposes of exchange for some responses, monetary or otherwise. Sabi po, ang informant daw po, ito daw po yung tao na nagbibigay ng mga mahalagang information tungkol sa mga lihim na gawain ng mga suspect or sa kilos po ng mga suspect. Sa tulong po na naibibigay ng informants ay nagiging madali para sa mga pulis na huliin po ang mga suspect. Kadalasan po, binibigyan daw po ng pabuya ang mga informants dahil po sa tulong na naibibigay niya. Halimbawa po nito is, ang informant daw po ay nagsabi sa pulis tungkol po sa isang plano ng isang grupo na magnanakaw sa bangko. Dahil po dito, agad po nakakila sa mga pulis at nakapaghanda na huliin po ang mga suspect bago pa po mangyari ang krimen. Next naman po is purposes of informants. The purposes of informants intelligence operation are as follow. Next po, number 1 is gain access to areas and targets inaccessible to intelligence. Sabi po dito, ang informant daw po ay malaking tulong para sa mga pulis dahil po siya ay nakapasok sa lugar na hindi po basta-basta mapunta ng mga pulis. Sa pamagitan niya, nakakakuha pa rin po ng mahalagang information ang mga pulis na hindi po nalalagay ang kanilang sariling buhay sa manganib. Number 2 is provide anonymity to investigation and operation. Sabi po, sa tulong ng informants, nanatili daw pong sekreto kung sino po ang nagsasagawa ng operasyon. Hindi po agad nalalaman ng mga suspect kung sino po ang nasa likod ng operasyon kasi po ang informants ang naghahanap at kumakalat ng mga information ng palihim. Sa ganito pong paraan, napoprotektahan po ng pulis ang informants ang mismong mission mula sa panganib. Number 3, increase the scope of area and targets coverage within the capability of particular unit. Sa tulong po ng informants ay nagiging mas malawak po ang naaabot ng operasyon ng mga pulis para po sila nagkakaroon ng maraming mata at tenga. Dahil kahit po kakaunti ang tauhan nila, ay nakakuha pa rin po sila ng information sa iba't ibang tao at sa komunidad. Kaya po mas marami po silang napoprotektahan at nababantayan ng sabay-sabay. Next po is usefulness informants. The reason individuals for furnish information to intelligence operatives can be lodgeable as well nefarious whatever the reason. An informant is one of furnished intelligence that may. Sabi po, ang mga dahilan kung bakit nagsabi o nagbibigay ng information ng isang tao sa mga intelligence agent dahil po ay maaari daw po mabuti o masama. Pero kahit anuman daw po ang reason ng tao na yan, ang mahalaga po ay nakatulong siya sa pagbibigay ng information sa mga pulis. Number 1 po is a crime which is planned but not yet committed. Ang informant po ay nakatulong para na maagapan ng krimen bago pa po mangyari. Dahil po sa information na naibibigay niya, ay nakakilos agad ang mga pulis para po mapagilan ng masamang plano ng mga suspect at may ligtas po ang mga taong nasa posibleng panganib. Number 2 is uncover which has been committed but has not been discovered. Sabi po, natutulungan daw po ng informants ang mga pulis na malaman ang krimeng naganap na po na hindi pa po nalalaman ng mga interviewer or ng mga reporter. Number 3, identify the perpetrator of crime. Sabi po dito, natutukoy po ng mga pulis kung sino po talaga ang suspect dahil po sa tulong ng informants. Number 4 po is locate the perpetrator of crime or help to locate stolen property. Sabi po dito na ibibigay po ng informants ang information kung saan po nagtatago ang mga suspect at kung saan po nila nilagay ang kanilang mga ninakaw. Number 5 po is narrate the suspect. Nakatulong po ang informants na may ligtas po ang pangalan ng tao ang napagbibintangan. Number 6 po is lower moral among the criminals to the apprehension. Ibig po sabihin dahil po sa information ng mga informants, naging mas madali na huli ng mga suspect. Kaya po natakot na po sila ulit gumawa ng krimen. Next naman po ay types of informants.
There are many types of informants, those who volunteer information and those who expect some form of payment. Either type may act openly or the condition that their entity that not be revealed. Other remain anonymous, punishing information via telephone or email. Some informants are generally pleased, others especially some faction, but once other consistently. Sabi po, iba-iba daw uri ng informant. Merong kusang tumutulong, merong nagpapabayad, at merong nagpapakilala. Ang iba naman po ay gusto lamang maging palimang kanilang pagbigay ng mga information. Ang iba naman daw po ay nagbibigay sila ng mga information dahil po kilala nilang pulis. Pero kapag nawala na po yung pinagkakatiwalaan ng pulis, nawawala na rin po ang kanilang connection para makapagbigay ng mga information. Next po is general groups of informants. Number 1 is average citizens. Sabi po, ito daw po yung mga karaniwang tao tulad ng mamayan. Ay tulad ng mga waiters, bartender, at mananayaw po. Sabi po dito, maaari pa rin po sila makapagbigay ng mga information dahil po kahit hindi man po sila official na informants, ay nakapagbigay po rin po sila ng mahalagang information dahil po sa dami ng tao na nakasalumuhan nila araw-araw. Next po is fellow operatives. Pag sinabing fellow operatives, ito naman daw po yung kapwa agent na nagbibigay ng mga information sa kapwa nila intelligence agent para po maging mas mabilis ang kanilang trabaho. Kahit mala po sila sa magkaibang intelligence agent, ay nagpapalitan pa rin po sila ng mga details na nakatulong sa pag-arrest sa mga suspect. Sa pamamagitan daw po ng kooperasyon at tiwala sa isa't isa, ay nagiging epektibo po ang kanilang ginagawa para po sa panghuli sa mga suspect. Number 3 is mentally third person. Is unfortunate but as presented information fall into the category of mentally third or dangerous. The experienced intelligence agent who cannot detect such person are simply fabricating information or passing on news stories of gossip. One should also consider, however, that although informants are endangered, his or her information may still have similarity. Sabi daw po, ang informant na third person ay may problema sa pag-iisip. Minsan daw po ay nagkakalat sila ng mga maling information at iba naman po ay chismis lamang. Pero kahit ganun daw po, mayroong pagkakataon at may chance po na pakinabang po ang mga sinasabi nila. Pero kahit ganun daw po, dapat pa rin po suriin ng mga intelligence agent ang mga sinasabi ng third person para po sa ikabubuti ng action. Number 4 is lawless elements. Sabi dito, ang criminal or dating member daw po ng sindikato ay kadalasan nagiging mas mahalagang informant sa mga pulis dahil po sila ay nakasaksi at nakasama sa illegal ng gawain. Dahil dito po, alam po nila ang mga sekreto at operasyon ng kanilang dating grupo. Kaya po, malaking tulong sila sa mga pulis. May mga kriminal daw po na kusang nagsisisi at merong mga kriminal na nagbibigay siya ng mga information para po sa protection at sa kapatawaran. Next po is categories of informants. Number 1 is incidental informant. Pag sinabing incidental informant, ito daw po yung tao na nagbibigay ng mga information na minsanan lamang at wala na po itong balak na ulitin pa. Sa pagbigay niya po ng tulong o information sa hinaharap. Sila pa hindi regular informants, pero po, maaari pa rin po sila makapagbigay ng mga information na mahalaga sa isang pagkakataon lamang. Meron itong tatlong uri. Number A is interview informants. Ito daw po yung tao na kapayaraman lang ng mga pulis at nakapagbigay po siya ng information na hindi niya sinasadya or bilang bahagi lamang po ng pakikipag-usap ng mga pulis. Number B naman po is walk-in volunteer. Pag walk-in volunteer, ito naman po yung taong kusang lumalapit sa mga pulis or sa intelligence agent para po magbigay ng mga information na wala po siyang hinihiling kapalit. C is ang unwaiting informants. Ito naman po yung taong hindi niya alam na nakapagbigay na pala siya ng mga information sa mga intelligence agent na pwede pong gamitin sa operasyon. Number 2, required informants. There are some individuals that are selected, trained, and utilized as continuous and covered source of information or intelligence concerning specific target organization. Sabi po daw, ito daw po yung mga informant na sadyang pinili at sinanay ng lihim para po makapagkuha ng mga information sa mga pulis ay sa mga suspect para po tuloy-tuloy ang pagbigay niya ng information sa intelligence agent tungkol po sa isang grupo. Sila pa hindi basta-bastang informants dahil mayroon pong tiwala, pagsasanay at tungkulin po nilang panatilihin ang kanilang trabaho. May tatlong uri din ito. A is ordinary informants.
Pag ordinary informants, ito naman po yung karaniwang mamayan na kinukuha ng mga pulis para po tumulong at pagbigay ng mga information kapag po sila may napansin or nangkahinala sa isang tao. Agad po nila itong sinasabi sa mga intelligence agent. Hindi nila po ito trabaho sa araw-araw, pero malaki po ang ambag nila sa pagkolekta ng mga information na maaaring matulong sa mga investigation na operasyon. B naman po is full-time informants. Pag full-time informants, ito naman po yung taong araw-araw nagtatrabaho sa ilalim po ng intelligence unit. Siya po ay binabayaran, sinusuportahan ng intelligence agent at lahat lamang po siya sa pagkolekta ng mga information. Maaaring ito ang pangunahing niyang trabaho. At madalas po ay sanay na sanay siya sa pagkuha ng mga information ng palihim sa mga target na grupo. C is penetration informants. Ito naman po yung pinakadelikado sa lahat dahil po siya ay pumapasok mismo sa loob po ng isang grupo na at po siya ay nagpapanggap bilang membro. Para po makuha siya ng mga information sa loob, kailangan po nilang maging maingat, matalino at mapanlinang sa tamang paraan. Dahil kapag po nalaman ang kanyang totoong pagkakilanlan, delikado po ang kanyang magiging buhay. Next po is 3, casual informants. These are individuals who by social, professional position, post, or have access to information of continuing interest, and who willing provide information for intelligence collection and agency. It's either respond to specific request or her or his own initiative, free will, and evaluation. Ang casual informant naman po, ito yung taong kusa at pusong tumutulong or pagbigay ng mga information tungkol po sa pangyayaring maaaring makapekto sa seguridad at kapayapaan po ng isang tao. Hindi po siya bagay ng intelligence group, pero po ginagawa niya ito dahil po gusto niya makatulong at makaiwas po sa gulo ng iba. Next po is number 4 is automatic informants. Sabi naman po dito, ito po yung taong kusang natural na nagbibigay siya ng information dahil ito po ay bagay ng kanyang trabaho sa government. Ginagawa niya ito hindi po dahil sa may gantimpala at dahil po sa kayabangan, kundi dahil ito po ang tungkulin niya at nang tumulong sa pamamatili ng kapayapaan at seguridad. Number 5 is other categories. Meron ditong dalawang uri. A naman po is double agent. Pag double agent, ito po yung isang tao na nagsabay nagtatrabaho para sa dalawang intelligence agent. Ngunit po ang isa ay, ito po ay alam ang kanyang tunay na papel bilang double agent lamang. Letter B is ito naman po yung tao na sabay at hiwalay na nagtatrabaho sa dalawa or higit pang magkaibang intelligence agent or units. Wala po silang pinapanigang isa at madalas po ang kanyang dahilan kung bakit niya ginagawa ito ay para po sa sariling pakinabang tulad ng pera. Next po is contribution informants. The combination of opportunity and motivation required for a person to serve as informants need not be left to chance. The experienced intelligence operatives will recognize or create the opportunity to develop informants and through intimate knowledge of the neighborhood and the character of inhabits. Sabi daw po, ang pagkuha daw ng informants ay hindi po basta-basta nangyayari ng biglaan lamang. Ito po ay mahigit na pinaplano at pinag-iisipan. Ang intelligence agent po ay magaling makisama at makilala ng tao. Kaya po alam nila kung sino po ang pipiliin ng pagkakatiwala nila at hikayatin po nila bilang maging bahagi ng kanilang operasyon. Ginagamit po nila ang pagkaunawa nila sa komunidad at sa ugali ng mga tao. Nahanda pong tumulong ang nakipagtulungan sa mga intelligence agent. Next po is opportunities of informants. Two kinds of opportunity must be built if an individual is two faction is informant. Number 1 is one is of course useful information. Number 2 is the other is revealed without structure the relation before an individual can function as informant. Sabi din po, para po maging epektibo po ang pagkuha ng informants, ay kailangan niya po makakuha ng tamang operasyon at may bigay ito ng samang pulis na ligtas na hindi po nalalagay ang kanyang sarili sa panganib. Madalas po, sa hindi po inaasang pagkakataon lang itong mangyayari. Kaya po napakadilig po sa usapan ng mga kriminal o pagkikita po ng kahinahinalang kilos sa isang grupo. Minsan naman daw po, dahil sa pagiging malapit niya po sa isang tao o grupo, ay nakakaroon siya po ng access sa malinaw o sensitibong information po na hindi po basta-basta nalaman ng iba. Sa ganitong paraan, kahit simpleng mamayan lang po siya, ay nagiging mas malaga siyang mga informants para po sa mga polis.
And that's all po. Thank you po.